nga pala si Anea, isang BS Psychology student at ito ang aking pinal na proyekto sa Psikolohiyang Pilipino. Sa totoo lang, isang linggo kong pinag-isipan kung paano ko ba sisimulan yung paksang to. Bata pa lang kasi, namulat na ako sa pribilehiyong meron ako. Hindi dahil may kaya kami, kundi dahil nakikita namin ng mga kapatid ko kung gaano kasipag ang mga magulang namin para mabigyan kami ng maayos na buhay. Pinalaki kaming hindi maluho, pero may kakayahang makamit ang mga pangangailangan, lalo na pagdating sa edukasyon. Pero alam mo ba, hindi lahat ng tao nakaka-recognize ng sarili nilang mga pribilehyo. Familiar ba kayo sa katagang check your privilege? Pinag-usapan namin ito sa aming klase at isa sa mga napulot ko sa aming talakayan ay ang sinabi sa amin na hindi lahat pantay-pantay ang pribilehyo. At kung kukonti lang ang mayroon ka nito, you really need to put more effort. Nung narinig ko to, nagpintig talaga yung mga tenga ko. Kasi una kong naisip, Ha? Totoo ba to? oo, totoo ito at ito ang ating realidad. Ano nga ba ang privilege o pribilehiyo? Ang pribilehiyo ay ang tahimik na kaluwagang natatamasa ng isang tao dahil sa kanyang posisyon sa lipunan, lahi, kasarian o estado sa buhay. Ito ang kalayaang hindi mag-aalala sa mga problemang natural na pinapasan ng iba, tulad ng pagkain, tirahan o edukasyon. Madalas, hindi ito namamalayan, ngunit nagbibigay ng malinaw na kalamangan sa sistema, nagiging daan sa mas maraming oportunidad, at nag-aalis ng mga hadlang na karaniwang nararanasan ng mas nakararami. Ano naman ang hating kultural? Ito ay ang dibisyon ng lipunan na humuhubog hindi lang sa oportunidad ng bawat tao, kundi pati na rin sa worldview nila. Tara, alamin pa natin ang mga to. Ayon sa aming talakayan sa Psikolohiyang Pilipino, ang social class ay may objective at subjective na aspeto. Ang objective ay nasusukat gamit ang datos tulad ng kita, edukasyon at klase ng trabaho. Halimbawa, kung graduate ka ng kolehiyo, mas malaki ang tsansa mong makakuha ng mataas na kita, lalo na dito sa Pilipinas, na diploma at backer, experience ang puhunan. Ngayon, hindi lang objective factors tulad ng kita o trabaho ang mahalaga sa usapin ng social class. Mayroon din kasi tayong subjective na aspeto o ang pananaw natin sa ating sariling katayuan sa lipunan kumpara sa ibang tao. Hindi ito laging nakabase sa aktual na datos, kundi sa kung anong nararamdaman natin tungkol sa sarili nating estado. Halimbawa, kahit may desente kang kita, pwede ka pa ring makaramdam ng kawalan dahil mas mataas ang nakikita mong antas ng iba. Tinatawag ito ng mga eksperto bilang perceived rank. Direktang nakakaapekto ito sa ating psychological functioning. Kaya kung pakiramdam mo ay ikaw ang pinakamahirap kapag may barkada kang mahilig mag-Singapore trip yearly, o di kaya mga kaklase mong mahilig mag-pop up every Friday nights, yan ay ang subjective na aspeto. Pero Anea, bakit mahalaga ang subjective na aspeto? Magandang tanong. Dahil kahit parehong mahirap o parehong mayaman ng dalawang tao, maaaring makaapekto ito sa kanilang sense of self at worldview. Batay ito sa kanilang perceptions. Ang pribilehiyo, ayon kay Stephens et al. 2014, ay hindi lang tungkol sa kung ano ang meron ka, kundi kung paano ito humuhubog sa pagkatao mo. Ang mga nasa working class ay kadalasang resilient at socially responsive dahil sa chaotic at unpredictable na kontekstong ginagalawan nila. Samantalang ang mga nasa middle class, mas expressive at independent dahil mas stable at predictable ang environment nila.
Sa working class, ang lumpiang Shanghai parang pa-contest. Kung sino ang mabilis, siya ang may ulam. Pag late ka, ang aabutan mo na lang ay ang kwento kung gaano kasarap ang mga ito. Pero bakit kailangan maunawaan ang epekto ng mga pribilehiyo sa ating worldview? Dahil dito nanggagaling ang konsepto ng classism o ang negatibong pagtingin sa mga mas mababa sa atin. Tulad ng mga to. Dahil malapit na tayong matapos, may exciting activity ako para sa inyo. Check your privilege tayo mga mari at pare. Ready? Sabayan niyo ako. Put a finger down if you've never worried about paying your tuition fees. Put a finger down if you've never skipped a meal because of lack of money. Put a finger down if your family owns a car. Put a finger down if you've never worked a part-time job just to make ends meet. Put a finger down if you've traveled abroad just for leisure. Put a finger down if you've never had to line up for government aid. Put a finger down if your parents were able to save for your future. Put a finger down if you've never had to work while studying. Put a finger down if your home has unlimited internet access. Put a finger down if you've never had to worry about where your next meal will come from. Kung wala ka ng daliri, congratulations! Isa kang privileged person. Mula sa activity na yon, malalaman natin na hindi lahat ng ating pribilehiyo ay halata. Hindi ito kasalanan, pero may responsibilidad tayong kilalanin ang mga pribilehiyong ito upang makatulong sa ibang tao. Tandaan, ang pribilehiyo ay hindi laging material. Sa simpleng pagiging mulat sa karanasan ng iba, mauunawaan natin ng mas malalim ang hating kultural at kung paano natin ito matutugunan. Para sa akin, hindi natin kailangan maghirap upang maunawaan ang hirap ng ibang tao. Gamitin ang ating pribilehiyo upang magbigay, magturo, at umunawa. Salamat sa panonood! Always remember, let's make a more empathetic society.